Hindi raw nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na umano'y inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court. Katunayan, ayon kay Senator Dante Marcoleta, napapirma niya pa ito sa ginawa niyang committee report hinggil sa ginawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakasaad sa committee report sino-sino ang mga dapat papanagutin sa kaso ng mga anomalyang flood control projects, pero hindi raw nila natukoy ang mastermind dahil napalitan siya bilang chairman. Ang committee report ay ginawa niya at pinapirmahan sa mga kasamahan sa minority block ngayong linggo. Pero tumanggi si Marcoleta na magdetalye kung saan at kailan niya nakausap si De La Rosa para papirmahin sa committee report. Hinahanap ba? Ewan, di ko alam. Napapirma ko doon sa minority report eh. Sige. Kami nakapirma. Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Hinamon naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Justice at si Ombudsman Boying Rimulya na isa publiko kung talagang may warrant of arrest laban kay De La Rosa. Kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Eh sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Opo. Ba talaga? Ayan, magandang araw sa atin lahat. This is Boss RNG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Another day, another news. Ayan, mga boss. So, for today's video, ang topic natin ngayon tungkol na naman dito kay Senator Marcoleta at Aimee Marcos na kung saan nagpahayag sila tungkol dito sa ICC. Yan. Bakit ka ako nadawit na naman yung pangalan ICC ay dahil na naman dito sa paglabas di umano ng warrant of arrest, sabi ng Ombudsman or DOJ na meron daw nilabas ng warrant of arrest dito kay Senador Bato de la Rosa. Ayan mga bossy. So, bago natin umpisahan yung topic, ayan, muli kung kayo'y di pa nakaka-subscribe, ay inimbitahan kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel, yung mga bossing. I-click nyo lamang po yung subscribe button, yan. Masaya na tayo dyan. At para sa ganun, makaka-update kayo sa ating mga next na i-upload na video. So, kung gusto nyo bumisita sa ibang nating social media account, ayan mga bossing, ayun yung nakikita nyo yung QR code. Ayan, QR code ng Facebook, YouTube, at TikTok. Ayan, mga bossing. Yung iba natin social media account. I-scan nyo lang niya, mga boss, gamit ang camera ng cellphone nyo. So, ano pang hinihintay natin, mga bossing? Simulan na natin panonood. Let's go! Po tayo sa mga balita. Giniit ni Senador Dante Marcoleta na hindi nagtatago si Senador Bato de la Rosa sa kabila ng patuloy nitong hindi pagsipot dano sa mataas sa kapulungan ng Kongreso sa Senado. May katibayan umano si Marcoleta sa kanyang pahayag. Mian Corvera, exclusive! Hindi raw nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na umano'y inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court. Katunayan, ayon kay Senator Dante Marcoleta, napapirma niya pa ito sa ginawa niyang committee report hinggil sa ginawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakasaad sa committee report sino-sino ang mga dapat papanagutin sa kaso ng mga anomalyang flood control projects, pero hindi raw nila natukoy ang mastermind dahil napalitan siya bilang chairman. Ang committee report ay ginawa niya at pinapirmahan sa mga kasamahan sa minority block ngayong linggo. Pero tumanggi si Marcoleta na magdetalye kung saan at kailan niya nakausap si De La Rosa para papirmahin sa committee report. Hinahanap ba? Ewan, di ko alam. Kung saan. Napapirma ko doon sa minority report eh. Sige. Kami nakapirma. Nakapirma. Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Hinamon naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Justice at si Ombudsman Boying Rimulya na isa publiko kung talagang may warrant of arrest laban kay De La Rosa. Kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas?
Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Sabi ni Marcoleta, magsasagawa ng privilege speech ang minority sa susunod na linggo para questionin ano nga ba ang patakaran ng gobyerno sa mga kaso ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kailangan anyang tignan kung nasusunod pa nga ba ang mga batas at may ibinibigay na due process sa sino mang biktima o sino mang naharap sa kaso at hindi maaring baligtarin ang batas. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa? Pag ganito raw kasi ang nangyari, maulit lang ang kaso ng tila kidnapping na ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yung mga boss. Ayan, gaya nga po ng sinabi ni Senator Marcoleta at Amy Marcos, kailangan kung mayroong warrant of arrest na itong si Bato de la Rosa, isa publiko na ilabas na agad. Hindi pwedeng sabi-sabi lang kasi mangyayari niya, matutulad naman siya nangyari din kay President Rodrigo Duterte na kung saan bigla na lang pinadala sa The Hague, hindi man lang binasa ng warrant of arrest at walang pinakitang warrant. Ayan. Tsaka kung meron man, sabihin na nating meron mga boss. Kung meron man na warrant of arrest, dapat may due process sinusunod. Bago nyo ilipad sa ibang bansa yan, dalhin nyo muna sa Korte ng Pilipinas. Kasi ang Korte ng Pilipinas ang magde-decide kung dapat bang ilabas ang isang akusado at dalhin sa ibang bansa. Ipagpalagay na natin na ordinaryong tao hinuli. Hindi na mga senador or matataas na opisyal. Sabi nating ordinaryong sabi natin tindera sa palengke or tindera kung saan-saan, isang vendor. Kapag nilabasan ba ng warrant of arrest galing ICC, obligado bang dalhin agad dito sa ibang bansa? Ilipat agad ng The Hague? Wala bang korte dito? Mas mataas pa ba ang ICC compare sa ligang batas natin? Yun yung pinupunta nila, Senator Amy Marcos tsaka ni Marcoleta, eh. So, yun kailangan sundin muna natin ang due process ng Pilipinas bago natin dalhin sa ibang bansa. Ako na-gets ko, eh, kahit hindi ako attorney, na-gets ko yung punto nila, eh. Kaso ang problema kasi mga trolls at yung mga supporters ni Bangag, ni Bongbong Marcos, siyempre ang kakampihan nila presidente, 'di ba? Ang tuwid or tamang due process babaluktutin nila para lang maalis sa puwesto ang mga kalaban nila, which is ang mga Duterte. So yun lang mga bossing, tuloy natin ang panonood. Hindi pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa Korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. May Corbera. So yun na mga bossing, dito na natin natatapos itong maikling video na to. Bali yung ating reaction nga, gaya ng sinabi ko kanina, may due process. Dito muna sa hukuman ng bansa natin na Pilipinas bago natin dalhin sa abroad. Kung ano yung mapagdidesisyonan ng korte natin, respetuhin natin yung hindi puwedeng basta-basta na lang kidnapin. Kasi yung nangyari kay ex-President, Duterte, pangingidnap yun, hindi yun walang due process na naganap dun. So yun lang mga bossing, yan. Kung nagustuhan niyo 'tong ang ating video, ayan muli inimbitahan kayo mag-subscribe. Ayan mga bossing, subscribe lang kayo para makapag-update kayo sa ating mga i-upload na next video. So yun lang mga bossing, have a nice days and peace, yo!